Pa-share naman mga Lodi, at heto na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Jack Arnado, Lodi Joey Tabura, Lodi Randy Magpulong, Lodi Conamar Tamalia, Lodi Marlon Memoria, Lodi Mark Stephen Barcina, Lodi Satoshi Amora, Lodi Danny Bulan, Lodi Brian Bagay po, Lodi Empty Tactics, Lodi Kevin Alcantara, Lodi Abu Ammar, Lodi Sherland Nogueraza, Lodi Clar Espinosa, Lodi Kenneth Colarga, Lodi Cristituto Regal, Lodi Holy Seed. Maraming salamat po mga Lodi, kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-24 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang isang sundalo na may nakatarak na sibat sa kanyang katawan. Habang matatag na nakatayo ang ating bida, mahigpit na hawak ang naputol na sibat, buong tapang niyang sinabi, "Maligayang pagdating, Gobernador." Mula sa likuran ni Gobernador Jong, nagsalita ito na nitong mga nakaraang araw, nililinis namin ang mga sumusuway sa utos. Kung lalo pang dadami ang masasaktan, darami rin ang mga tatakas. Habang nakatingin si Gobernador Jong sa ating bida, lihim niyang nasambit sa isip, "Mo Yang." Dagdag pa niya habang naiisip ito na nakakalungkot na ikaw, nakasama ko sa hirap at ginhawa, ang unang lumisan. Ilang ulit mo na ba akong iniligtas? Kaya nagpa siya akong tulungan ng batang iyon na itinuturing mong kapatid. Pero nang ipahayag ni Dongbang Chanho ang pagnanais sa ulo ni Tejar, akala ko ay itatapon na nila ang lalaking ito. Kaya naman pinag-isipan ko kung dapat ko bang iwan ang aking misyon at tulungan na lang ang batang yun na makatakas. Napangisi si Gobernador Jong at nasabi niya sa kanyang isip, kung magagawa ng lalaking ito na iligtas ang sarili niyang buhay, tiyak na matutuwa ka. Lalong tumindi ang kanyang ngisi at nasabi pa siya sa isip, pero alam mo, Mo Yang, mas baliw pa pala ang kapatid mo kaysa sayo. Napansin ito ng pangalawang pinuno na nakatingin sa kanya, kaya't napasabi itong nagtataka na gobernador. Bigla na lamang humalakhak ng malakas si Gobernador Jong, dahilan upang magulat ang vice captain at bahagyang mapa-atres sa kanyang kinatatayuan. Matapos siyang tumigil sa malakas na pagtawa, napangiti si Gobernador Jong at sinabi, "Sige, subukan natin, bata." Tahimik namang napatingin ang ating bida sa kanya. At malakas na sigaw ni Gobernador Jong, habang nakakrus ang mga kamay sa kanyang dibdib na patumbahin natin si Tejar. Dumating na ang gabi, at mula sa malayo ay makikita ang tolda na bahagyang naaaninag ang liwanag mula sa loob nito. At mula sa loob nito, makikita ang ating bida, na isa-isang tinitingnan ang mga papel na nasa harapan niya. At itinaas niya ang isang papel, tahimik na pinagmasdan ito ng mabuti. At maingat niyang itinaas ang isang papel at matagal itong pinagmasdan. Tila sinusuri ang bawat detalye bago tuluyang basahin sa kanyang isip ang nakasaad dito ay pagpaslang, pagnanakaw, panggagahasa. Gaano man sila kasama bilang mga kriminal, tila sobra na ito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang papel habang patuloy na sinasbi sa isip na pero masyado ng apurado para sanayin pa ang mga taong ito. Bigla siyang may napansin sa mga papel na nakalatag sa lamesa, dahilan upang bahagya siyang matigilan at mapabulalas ng mahina, Dahan-dahan niyang kinuha ang papel mula sa lamesa at pinagmasdan itong mabuti, hanggang sa may mapansin siyang tila ikinabigla niya at nasabi sa kanyang isip, ang lalaking ito. Bigla namang may pumasok na tao at tinawag siya, "Leader," dahilan upang agad siyang mapalingon dito. At makikita itong tumayo sa kanyang harapan. At magalang nitong sinabi sa kanya, "Ipinatatawag po kayo ng gobernador," habang nakatayo sa kanyang harapan. At makikita ang isang lampara na nakasabit sa itaas ng kisame, na nagbibigay ng marahan at mainit na liwanag sa buong silid. At dumating ang ating bida sa lugar na yun, at agad siyang tinawag ni Gobernador Jong habang nakangiti, "Pasok ka, Master Song." At idinugtong pa ni Gobernador Jong, habang nakangiti ng bahagya, itinaas ang tasa ng alak na sinabi na gusto mo bang uminom muna tayo? Tahimik namang sumagot ang ating bida, "Huwag na lang po, salamat. Pero ano po ang dahilan kung bakit niyo ako ipinatawag?" Napahinga ng bahagya si Gobernador Jong bago siya nagsalita, gaya ng sabi ni Mo Yang, "Napaka-boring mo talagang tao." Mariing nakatingin ang ating bida sa kanya, habang tahimik na binibigkas sa kanyang isip, Commander Jong Il-guan ng 10 Shadows Brigade. Habang nakatingin siya kay Gobernador Jong na umiinom ng alak, patuloy niyang iniisip, ayon kay General Mo Yang. Hindi gaya niya na bihasa lamang sa pakikidigma, siya ay may malalim na pangunawa pagdating sa politika.
Bagamat magkaibigan kayo ni General Mo Yang, nabalitaan kong wala kang koneksyon kay Dongbang Chanho, kaya bakit mo ako iniligtas? Tahimik na nagsalita si Gobernador Jong, habang nakatingin sa ibaba na hindi mo kailangang mag-alinlangan. Idinugtong pa ni Gobernador Jong habang nakatingin ang ating bida sa kanya, na may bahagyang bigat sa tinig, ang iniligtas ko ay ang sarili kong pagsisisi dahil hindi ko nagawang iligtas si Mo Yang. Napatingin siya sa gilid na tila may naalala, bago bahagyang ngumiti at idinugtong, ay, muntik ko nang makalimutang ipakilala siya. Siya ang iyong hipag. Bahagyang nagulat si Yoon Ok-ji nang marinig yon, at sandaling natigilan sa kanyang kinatatayuan habang pilit inuunawa ang sinabi. At dahan-daang napababa ng ulo ang babae, nakapikit na tila kinakabahan, bago mahina ngunit malinaw na nagsabi, ako si Yoon Ok-ji. Agad namang tumugon ang ating bida, bahagyang yumuko at marahang sumuntok ang kamao sa kanyang palad bilang paggalang. Bago nagsabi, ako si Song Baek. Habang nakatayo ang ating bida, tahimik na nag-isip si Yoon Ok-ji, na napabulong sa kanyang sarili na kaya pala siya ang bagong batang pinuno na kararating lang, pero bakit parang pamilyar siya sa akin? Biglang nagsalita si Gobernador Jong na bakit ka nakatitig? Nagkita na kayo dati, di ba? Napalingon si Yoon Ok-ji sa kanya, bakas ang pagtataka sa mukha, at napasagot, ha? Nagkita na kami dati? Muling tinitigan ni Yoon Ok-ji ang ating bida ng tahimik. Tila sinusubukang alalahanin ang nakaraan, hanggang sa bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata at napabulalas sa isip na yun na nga. Naaalala ko na, ang mga matang yan. Habang unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ang mga detalye, tahimik niyang naisip, kaya naman pala. Siya ang batang general noong panahong yun. Dahan-daang napapikit si Gobernador Jong bago nagsalita ng may kalmadong tinig. Na maaari na ba nating pag-usapan ng pinakapakay natin? Habang nakatayo ang ating bida sa harapan nila, mahinaong nagsalita si Gobernador Jong, nabalitaan kong may plano kayong lusubin ng hukbong Mongolian sa gitna ng taglamig. Kahit pa gumanda na ang antas ng pagsasanay ng mga hidden soldiers, hindi dapat maliitin ang Heryu Pass. Mayroon ka bang plano? Napatingin si Yoon Ok-ji sa kanila, at tahimik na napasambit sa kanyang isip, sa taglamig. Habang napapahawak siya sa kanyang baba, patuloy na nag-isip si Yoon Ok-ji, na pagdating ng taglamig, ang Heryu, kung nasaan si Tejar, ay nagiging isang kuta na hindi basta-basta mapapasok. Para sa hukbo ng Central Plains, na mahina sa matinding lamig, ang pagpasok roon ay halos katumbas ng pagpapakamatay. Higit pa rito, para makarating sa Heryu, kailangan nilang dumaan doon. Biglang nagulat si Yoon Ok-ji nang marinig ang maikling sagot ng ating bida, na sa Dusky Mountain Range. Dadaan ako at babasagin ang depensa sa Ohei Pass. Na matatagpuan sa Dusky Mountain Range, kasama ang isang maliit ngunit piling unit ng mga elit na kawal, mahinahon ngunit matatag niyang pahayag, habang pinapakita na handa siyang harapin ang panganib kahit sa mas kaunting bilang ng mga kasama. Napatingin naman sa kanya si Governor Jong, bahagyang nakakunot ang noo sa pagdududa, at mahinahong nagsalita, ngayon ko lang narinig na may kuta pala roon. Mayroon ka bang ebidensya? Sinagot siya ng ating bida nang may matatag na tinig, nakumpirma ko ito noong huling labanan nang umatras kami kasama si General Mo Yang. Ang dahilan kung bakit hindi ito alam hanggang ngayon ay dahil walang sundalo ng Central Plains na dumaan doon ang nabuhay. Dagdag pa niya na bukod pa rito, mataas ang lokasyon ng Dusky Mountain Range, kaya naman ito ay isang lugar na nababalot ng makapal na hamog at ulap. Hanggang ngayon, ang hamog ay pabor sa mga kaaway, ngunit sa kabilang banda, kung gagamitin natin ito, mababaligtad natin ang sitwasyon, na makikita ang seryosong mukhang ating bida. Tila napapaisip si Governor Jong, bahagyang nakakunot ang noo habang pinoproseso ang plano, sa kanya mahinahong sinabi, isang guerrilla operation gamit ang hamog at isang maliit na elite force, habang unti-unti niyang tinatansya sa isip ang panganib at posibilidad ng ganitong uri ng estratehiya sa naturang lugar. Habang nakatayo ang ating bida, muling nagsalita si Governor Jong na plano mo bang gumamit ng taktikang apoy. Napatingin ang ating bida kay Governor Jong habang sa kanyang isipan ay tahimik niyang nasabi na ang nabanggit ko lang ay ang pag-atake gamit ang isang maliit na elite force. Pero agad niyang nakuha ang buong plano. Tunay ngang hindi ka dapat maliitin. Mariin siyang nakatingin habang patuloy ang pagtakbo ng kanyang mga iniisip, gayunpaman, ang susi sa operasyong ito ay pulbura.
Ang pulver ang pinakamahigpit na binabantayang supply ng militar sa korte. Sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ni Jiang Maso, paano ko naman yun makukuha? Sinabi ni Governor Zhong habang nagkatinginan sila ni Yom Akji na gaano karaming pulver ang kaya mong makuha para sa akin. Nakapikit na tumugon si Yom Akji. Tila napapailing sa sitwasyon, na sinabi na Hayes, nung una ay pera ang hiningi mo, at ngayon naman ay pulver. Isang maling koneksyon lang sa partner, at tingnan mo ang gulong pinasok ko. At pagkatapos, sinabi pa niya, kaya, gaano karami ang kailangan mo? Na tila handang makipag-usap sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan. Samantala, napasabi naman ng ating bida sa kanyang isip, kukuha siya ng pulver. Sino ba talaga ang babaeng yan? Masayang napasabi si Governor Zhong, na haha, mukhang curious ang kapatid ko sa pagkakakilanlan ng kanyang hipag. Habang bahagya siyang napangiti, tila tinutukso ang ating bida at pinapagaan ang bigat ng usapan sa gitna ng seryosong plano. Inakbayan ni Governor Zhong si Yom Akji at, habang nakatingin sa ating bida, ay may kumpiyansang sinabi, ang hipag mo ay. Sa maniwala ka man o sa hindi, siya ang branch manager ng Howmen. Makikita ang gulat sa mukha ng ating bida sa kanyang narinig, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala, kaya't nagtatakang napasabi, Howmen. Hawak ang tasa ng alak, naging seryoso si Governor Zhong habang nakatingin sa kanya at sinabi, kung gayon, solve na ang problema sa pulver. Nakangising sinabi pa niya, naisip mo na ba kung sino sa mga kriminal ang pipiliin mo? At sumapit na ang umaga, at sa ilalim ng unti-unting pagsikat ng araw ay makikita ang bandera na marahang iwinawagayway ng hangin. At makikita ang mga ito na nagsasanay ng paghampas ng espada, magkakatugma ang galaw at puno ng disiplina, habang sabay-sabay silang sumisigaw ng malakas. At mula sa hanay ng mga nagsasanay, makikita rin si Noha Guan, matatag ang tindig at seryoso ang mukha habang nakikisabay sa bawat galaw. At seryosong napaisip siya sa kanyang sarili, nakakapagod na ang ganitong buhay. Mukhang magsisimula na ang gyera, kaya dapat na akong magmadaling lumayo rito, habang sandaling huminto ang kanyang mga galaw. Tila pinapasan ang bigat ng desisyon kung mananatili pa ba siya sa gitna ng nalalapit na kaguluhan o iiwas na bago pa lumala ang lahat. At nangangalit ang kanyang mga ngipin habang mariing sinabi, naiinis ako kapag naiisip ko yun. Napunta ako rito dahil sa babaeng yun, at ngayon ay heto ako sa gulong ito, habang bakas sa kanyang mukha ang pagkadismaya at bigat ng mga pinagdaraanan niyang pangyayari. Dagdag pa niya sa isip na sampailan ko muna kaya ang batang yun na si Song Baek bago ako umalis. At naiinis na sinigawan siya nito na hoy, ikaw, bakit hindi mo inaayos ang ginagawa mo? Agad namang napatingin siya dito na nagulat na sinabi na patawad po. Napalingon siya nang may malakas na sumisigaw na lahat kayo, makinig. Makikita ang ating bida na nakatayo sa harapan nila, tahimik ngunit mabigat ang presensya, habang isa sa nakahanay ay nagsalita na Master Song. Sino naman ang balak mong patayin ngayong araw? Napatingin naman ang isang ito na sinabi na hoy. Naririnig niya ang lahat, mag-ingat ka, at biglang, isang supot ang bumagsak sa lupa na may mabigat na tunog. At nagulat ang mga ito sa kanilang nakita ng mabuksan ang supot, sandaling napahinto ang lahat, at ang mga mata nila ay napako sa laman nito. Nakita nila ang silver tael na lumabas mula sa supot, kumikinang sa ilalim ng liwanag habang unti-unting lumalantad sa kanilang paningin. Sinabi sa kanila ng ating bida nang may matatag na tinig, ito ang kabayaran para sa mga mapipili sa misyong ito. Dagdag pa niya sa kanila, kung gusto ninyo ito, malaya kayong bawasan ang bilang ng mga tao sa 5 sa sarili ninyong paraan, habang nananatiling kalmado ang kanyang boses, ngunit malinaw na mabigat ang ipinahihiwatig ng kanyang mga salita, dahilan upang lalo pang mapansin ng lahat ang seryosong kalikasan ng misyon. At dito na po nagtatapos ang ika-24 na kabanata. Ika-25 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang isang ito na malakas na sumusuntok habang malakas na sumisigaw. Patuloy na nagsusuntukan ang mga ito sa isa't isa, mabilis at mabibigat ang mga galaw. Napasigaw naman ito sa kanya na ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Seryosong nanunood ang ating bida sa kanila, tahimik ngunit matalim ang tingin habang sinusuri ang bawat galaw, sa kanya mahinahong sinabi, napakapanganib ng misyong ito.
Ang pinakamalalakas lamang ang dapat sumama, na ikinagulat naman ng kanyang katabi. Sinabi pa ng kanyang katabi habang patuloy sa pagpapatayan ng mga ito na pero kahit na anong mangyari, hindi ito tama. At naalala niya ito na sinabi sa kanya ni Governor Jong na nagpasya ka na ba kung sino sa mga kriminal ang pipiliin mo. Dagdag pa nito sa kanya na bukod pa rito, nabalitaan ko na marami ang hindi masaya sa paraan ng iyong pagsasanay nitong mga nakaraang araw. Napaseryoso siya ng tingin habang sinasabi niya na pangangakuan ko sila ng kapatawaran. Dagdag pa niya na ang mga miyembro ng Hidden Soldiers ay narito kapalit ng paglilinis sa kanilang mga hatol sa kulungan. Kung ipapangako ko ang pagbures sa kanilang mga krimen, tiyak na marami ang magboboluntaryo. Napaisip si Governor Jong na napahawak sa baba na nakapikit at itinaas ang ulong sinabi na kapatawaran. Parang sa katulad mo, sinabi pa sa kanya nito habang makikita ang pawis sa kanyang mukha na nagsimula bilang isang hamak na utusan at naging ampon na anak, ngayon naman ay inaasam mo pa ang itinatanging anak ng iyong master. Oh, huwag kang magkamali ng intindi. Ang paglago mo ay tunay na kahanga-hanga. Nakangising sinabi pa sa kanyang ni Governor Jong na ngunit hindi mo pa masyadong naiintindihan ang tunay na kalikasan ng mga kriminal. At pagkatapos, iniabot nito sa kanya ang isang supot ng pera. At sinabi pa na wala nang mas hihigit pa rito pagdating sa pakikitungo sa mga kriminal. Balik sa kanya na nakatingin sa ibaba habang naiisip pa ang sinabi sa kanya ni Governor Jong na pinunong Song. Gamitin mo ito ng buong talino. Habang lumalaki ang kanilang pagnanasa, lalong tumitindi ang kanilang kagustuhang mabuhay. Una, ibigay mo sa kanila ang kalahati ng pera at pangako ang ibibigay ang natitira kapag nagtagumpay. Mapapataas nito ang tsansa ng inyong tagumpay. Matalim siyang tumingin at sinabi pa sa isip na punong Jong Il-guan. Maaaring magmukha siyang walang saysay sa unang tingin, pero siya ay isang taong may malalim na mga kalkulasyon. Kahit pa may koneksyon siya kay General Mo Yang, maaari ba talaga siyang pagkatiwalaan? Bigla namang may tumawag sa kanya at agad na napatingin. At makikita ang paa nito na bamaling habang makikita ang isang kamay na nakabulagta sa kanyang gilid. Ito pala ay si No Hagwon na sinasabi sa kanya na sa halip na 5, isa na lang ang natira. Ano ang gagawin natin? Makikita si No Hagwon sa gitna ng kanyang mga kasamahan na nakabulagta sa lupa, habang siya na lamang ang natitirang nakatayo. Matapos ang matinding labanan sa bawat isa. Makikita ang ating bida na naglalakad ng mahinahon. Habang nakasunod lamang sa kanyang likuran ang kanyang vice captain. Tahimik siyang pinagmamasdan nito mula sa likuran, habang maingat na sumusunod sa kanyang mga hakbang. At tumingin ito ng mariin na sinabi niya sa kanyang isip na sa kahit anong tingin ko, isa lang siyang bata na halos kara-rating lang sa pagbibinata. Dagdag pa niya na magaspang siya kumilos, pero perpekto niyang nakokontrol ang mga kriminal. Nabalitaan kong ampun siyang anak ng pamilya Dongbang. Anong klaseng kwento kaya ang mayroon siya para maging ganito siya kabata sa posisyong yan? At pagkatapos, tinanong niya na pinuno. Mayroon sana akong itatanong. Sumagot naman siya na ano yun. Tinanong nito sa kanya na bakit ka nagpas siyang maging opisyal ng militar, pinuno. Bilang ampun na anak ng pamilya Dongbang, hindi mo naman kailangang mapunta sa ganitong klaseng lugar. Napatigil siya as paglalakad, at makikita ang mukha niyang napaseryoso habang naghihintay ng tugon ng kanyang deputy leader. At sinabi nito sa kanyang isip na ay, nagtanong ba ako ng bagay na hindi ko dapat itinanong? Nagulat naman ito nang magsalita ang ating bida na dahil wala nang ibang pagpipilian, na sinabi niya ito habang tumingin kay deputy leader. Nagulat naman ito nang tinanong siya ng ating bida na bakit ka naman naging opisyal ng militar, deputy leader. Napatugon naman ito sa kanya na ano. Sinabi sa kanya ng ating bida na ang iyong ama ay isang punong iskolar. At ang iyong kapatid ay isang bise-ministro. Mukhang nagmula ka sa isang pamilyang napakalayo sa mga usaping militar. Tahimik naman itong nakatingin sa kanya. At sinabi sa isip ni deputy leader na kahanga-hanga na marami siyang alam tungkol sa pinagmulan ko. Sa isang taong kadalasan ay walang pakialam sa kahit ano liban sa pagsasanay. Muling nagsalita ang ating bida at sinabi na mali ba ang itanong ko yun? Agad na napabuka ng kamay sa harapan si deputy leader at sinabi na hindi naman sa ganoon. At tahimik na pinagmasdan siya nito na pinagpapawisan. At sinabi pa sa kanyang isip na akala ko kasi ay isa siyang tao na ang tanging iniintindi ay ang sarili mong mga layunin. Napangiti siya at sinabi pa sa isip na siguro ay nagkamali ako sa paghatol ko sa kanya.
Habang nakatingin sa kanya ang gating bida sinabi ni Deputy Leader na ang kuya ko ay laging nakahihigit sa lahat simula pa noong bata kami. Dagdag pa nito habang bahagyang nakababa ang ulo na nakapikit na dahil dito, palagi akong ikinukumpara sa kanya. Siyempre, gusto ko ang kuya ko. Pero, noong pumasa siya sa civil service exam nang may pinakamataas na parangal, unti-unti nang nawala ang interes ko sa pag-aaral ng literatura. At naiisip ito na sinabi pa niya na magaling. Nagtiwala ako sa iyo. Ang buong pamilya ay nakatuon lang sa kuya ko, kaya pakiramdam ko ay palagi akong nababaliwala. Sa pag-aakalang hindi ko kailanman malalampasan ang kuya ko, nagpa siya akong pumasok sa militar. At ang ating bida naman ang nagkwento na. Makikita siya noong bata pa, na pinapanood niya ang kanyang kapatid at ang kanyang ama na nagsasanay habang sinasabi ng kanyang ama na ang iyong mga kakayahan ay gumagaling sa bawat araw na lumilipas. At pagkatapos ay balik sa kanya na tahimik lang na nakatingin. Na napahawak si Deputy Leader sa kanyang ulo habang sinasabi nito na sa totoo lang, gusto ko sanang maging isang civil servant, pero wala akong pinagsisisihan. Nagulat naman ito nang hawakan siya sa balikat ng ating bida. At seryosong sinabi niya dito na hindi ka dapat magpatalo sa kuya mo. Napatugon naman si Deputy Leader sa kanya na ano. Habang nakatingin ito sa kanya, sinabi ng ating bida na kailangan nating kunin ang ulo ni Tejar. Para tumaas ang tingin sa iyo ng kapatid mong iskolar. At nagpatuloy na sila sa paglalakad habang sinasabi ng ating bida na sige na, lakad na tayo. Nagtatakang napatingin naman siya sa ating bida ng tahimik. At makikita ang mga matatayog na puno na nakapaligid sa lugar, na tila tahimik na nagbabantay sa buong paligid. At mula rito, makikita ang mga tao na abalang nagkakarga ng mga gamit sa isang kariton. Habang maingat na inaayos ang bawat dalahin. At isa sa mga nagkakarga ang biglang nabitawan at malakas na napabagsak ang dala niyang inilalagay sa kariton, dahilan upang pansamantalang maagaw ang atensyon ng mga nasa paligid. At napasigaw ito na hoy, mag-ingat ka. Gusto mo bang mapahamak ang lahat dito? Dagdag pa nito na hay nako. Kaya ayaw ko talagang makipagtrabaho sa mga sundalo. Sinabi naman ng lumalapit dito na na-load na ba ang lahat? Ito pala ay si Yom Akji na agad na humarap ang lalaki dito habang sinasabi na nandito ka pala. Sinabi pa nito sa kanya na malapit na kaming matapos. Pero, ano ba talaga ang balak niyo sa lahat ng pulbura na yan? Sa dami niyan, pwede nang pasabugin ng isang buong bundok. Sumagot naman sa kanya si Yom Akji na tama. Sisirain namin ang isang bundok. Nagulat naman ito sa kanyang narinig na napasabi na ano. Dagdag pa nito sa kanya na. Nagbibiro ka lang naman, di ba? At isang tao naman ang nakangisi na sinasabi na hehe, maganda siya. Mas interesado ako sa kanya kaysa sa pera. At sinabi naman ni Leader of the Suicide Squad na si Jang O-sim na teka, Gangno. Pagkatapos ng misyon na ito, saka ka lang mag-enjoy. Sinabi pa nito na nakaupo na si Leader of the Suicide Squad na si Jong Bangdo na pero talagang bibigyan ba nila tayo ng patawad? Baka gamitin lang nila tayo at patayin pa rin tayo pagkatapos. Pinaikot naman ito ang kanyang kutsilyo sa ere na sinabi sa kanila na huwag kang mag-alala. Dagdag pa nito na si Death Squad member Gangno, na kung kasinungalingan man ito, ako mismo ang papatay sa batang yun na si Song Baek. Napatingin ang tatlong ito nang may nagsalita na sa tingin mo ba talaga kaya mong patayin ang leader gamit ang ganyang kainahinang kakayahan. Ito pala ay si No Hagwan na sinabi pa habang papalapit sa tatlo na mga hangal lang kayo na hindi alam ang lugar ninyo. Napaliit ang mata ni Gangno na tumingin sa kanya at sinabi na huwag kang magmalaki dahil nanalo ka lang ng minsan. Kung may punyal lang ako sa kamay ko, sa tingin mo ba talaga na matatalo mo ako? Hinawakan naman ni No Hagwan ang kanyang sandata na sinabi sa kanya na sa wakas, may paraan na ako para patahimikin kayo ng tuluyan. Naiinis naman sa kanya si Gangno na naglalabasan ng ugat sa mukha, na hinarap nito ang kanyang kutsilyong hawak habang naiinis na sinabi na gusto mo naman na itong tapusin, di ba? Makikita ang paa ng ating bida habang patuloy na nagtatalo ang dalawa na sinasabi pa ni No Hagwan na hindi nyo pa rin alam ang lugar ninyo. At makikita ang mukha nito na sinabi naman ng ating bida na lahat kayo dyan. Kilalanin ninyo si Jongpal. Dagdag pa niya habang hinawakan niya ito sa balikat na agad na nang inig ang katawan na tumayo ng tuwid na siya ang maghahatid at gagabay sa inyo papunta sa Iemsan. At dito na po nagtatapos ang ika-25 kabanata.